Once upon a time, sa malayong lupain ng Malita sa Davao Occidental, may ipinanganak na kambal. Ang lalaking sanggol, itago natin sa pangalang Prince. Ang babae, si Princess. Makalipas ang 14 na taon, heto na sina Prince at Princess ngayon. Parang pinagbiyak na bunga. Kahit pa lumaking magkaiba raw ng kasarian, parehong-pareho naman sila mula sa kilos, pananamit at hilig. Parehas po ako mahilig maglaro ng mga mobile game. Same po kayo, mahilig kami sa basketball. Si Princess, wala pa ring kurba ang katawan, hindi pa rin dinadatnan, at wala rin siyang dibdib. Kaya marami ang nalilito sa kanila nang nakababata niyang kakambal na si Prince. Yung boses ko po pang lalaki, tsaka yung kilos ko, lalaki po talaga. Nalilito ako kung ano ba talaga ako, lalaki ba talaga ako, babae. Hanggang si Princess may ibinahagi. Ako pa may dalawang ari. Yung ari na lalaki sa taas, tas yung sa baba, may guhit na ari ng babae. At hindi lang daw si Princess ang may ganitong kondisyon. Dahil pati ang kakambal niyang si Prince, tila may dalawa rin daw na ari. Ang ari ko po ay nakadikit parang ari po ng babae. Naangat ko po yung ari ko para makaihi ako. Simula bata, tinuring akong lalaki. Habang lumalaki ako, ramdam ko lalaki talaga ako. Kwento ng ina ng kambal na si Camila, hindi rin niya tunay na pangalan. Normal naman daw niyang ipinagbuntis ang kambal. Wala rin daw siyang pinaglihian noon. Yung nakita ko yung ari ng anak ko, nagugulat po ako. Kahit na nalilito sa kasarian ng mga sanggol, binigyan niya pa rin ang mga ito ng pangalan. Pambabaing pangalan na Princess para sa sanggol na mas prominente raw ang ari ng babae. At panlalaking pangalan na Prince para sa sanggol na mas prominente naman ang ari ng lalaki. Sabi kasi ng doktor, huwag mo na pakialaman yung ari. Mamaya na daw pakialaman kapag maglaki na sila, tanungin lang kung anong nararamdaman nila. Nakalagay po sa birth certificate ko ay lalaki. Nakalagay po sa birth certificate ko ay babae po ako. Si Princess, itinuring nilang prinsesa ng pamilya, lalo na ng kanyang lola Filomena. Hindi rin niya tunay na pangalan. Siya raw ang nag-alaga sa kanila habang ang ina nilang si Camila na masukan sa Davao City. Iniwan na raw kasi sila ng kanyang mister nung baby pa lang ang kambal. Namimiss ko po siya eh. Ang hirap po na wala si mama sa tabi namin, labla sa condition namin ngayon at sa kasarian namin. Gamay pa siya, musuot na siya para sa pambabae. Kinder ako, pinasuotan ako lang ng mama nila ate ng palda, tapos mahaba yung buhok ko. Pero nag-iba raw ang kilos ni Princess nung siya'y nag-5 taong gulang. Maulaw na siya magsuot para pang babae. May eskwela gani na, di na siya magpalda. Yung mga damit ko na pambabae dati, binigay ko sa mga kaibigan ko, sa mga pamangkin ko na babae. Sinusuot nila. Nung bata pa po ako, feeling ko, paglaki ko, babae talaga ako. Pero nung 5 years old na po ako nag-iba po. Gusto ko na maging lalaki. Sa halip na magdalaga, si Princess gumaya raw sa kanyang kambal. Unti-unting niyakap ang pagbibinata. Pag umiihi po ako nakatayo po ako, binubuli nila ako. Bakit daw pambabae yung pangalan ko? Pero kung si Princess daw ang papipiliin, mas gusto niyang maging gaya na lang ng kanyang kakambal. Namumuhay po akong bilang isang lalaki. Gusto ko pong magkasawa ng babae at akong bubuhay sa kanila. Malayong ospital dito sa amin, wala po kaming pera, po hindi ko na-check up. Hanggang ngayon po, nalilito pa rin ako Gusto ko pong patanggal yung ari na pang babae. Gusto ko po talaga maging lalaki. Wala po akong idea kung ano po yung kondisyon namin ngayon. Naisipan ko po lumapit sa KMGS para po sa mga anak ko. Kasi matagal na pala isipan sa amin kung ano talaga ang kondisyon ng mga anak ko. Masakit po. Maawa naman po ko sa mga anak ko, sir. Pero ano nga ba ang tunay nilang kasarian?
sakali po sasabihin ng doktor na babae po yung kasarian ko po talaga, tanggapin ko na lang. Tatanggapin ko na lang po kung sasabihin nilang babae ako. Nitong Biyernes, sinamahan sila sa isang espesyalista. Si Prince, meron kondisyon na kung tawagin hypospadias at Cordy. Congenital disorder po ito. Ang hypospadia po is yung urethral opening or labasan ng kanyang ihi is nasa base ng kanyang penis. Tapos, yung cordae po, yung kanyang penis is para siyang nakabaluktot. Upon physical examination, ang kasarian niya is legit talaga siya na lalaki. Complete po talaga yung male genital organ niya sa labas. Nandyan po yung penis niya, nandyan po yung testis niya. May problema lang sa form. Ang ganitong mga kondisyon, kaya raw maisaayos sa pamamagitan ng operasyon. May potential din po na magkaroon siya ng anak. Itong kondisyon niya is surgically correctable. Sa dalawang procedure, siguro abutin ng mga 200,000 kung 2-stage procedure. Masaya ako dahil sinabi ni Doc na lalaki ako. Gusto ko pong mapaayos to at gusto ko rin itong magkaroon sa sarili kong pamilya. Gusto ko rin pong magkaanak. Sunod namang sinuri si Princess. Ang diagnosis naman sa kanya, yung kung tawagin 46XY pseudohermaphroditism, isang uri ng sex differentiation disorder. Gayunman, wala raw siyang nakitang testes kay Princess, bagamat kailangan ng iba pang eksaminasyon at laboratory tests. Ngayon, tumutumbok ito na lalaki yung kasarian niya. Pero magbabago ito with the workup. We have to check on the internal reproductive organs. Kung meron ba siyang ovary or meron ba siyang testis na doon sa loob. Ito yung working diagnosis natin sa ngayon. Hindi ito final diagnosis. Masaya po at medyo may konting kaba. Pero may pagdadaanan pa po daw mga test. Tatanggapin ko na lang po kung ano ang magiging resulta ng test namin. Tingin ko po sa sarili ko ay lalaki po talaga. Happy naman po ako kasi nalalaman ko talaga kung anong totoo. Tanggap ko naman po yun kung anong resulta. Gusto ko po maoperahan yung mga bata po. Mangingi lang po ako ng tulong. Yung sa tao mismo, kinakailangan malaman niya sa sarili niya ano ba yung kasarian na gusto niya. Kasi ito yung huhubog sa kanya bilang tao, napakahirap sa sitwasyon nila kasi habang lumalaki sila, hindi nila sigurado ano nga ba yung gender ko. Malaking bagay yung pagtanggap ng pamilya. Lipas na ang panahong kailangan ng mga itong itago para higit na maunawaan at upang ang may ganito ring kalagayan mabigyan ng pantay ding pagtrato katulad ng sa ibang mga kasarian. Maipaglaban nila ang kanilang mga karapatan at hindi kinakailangang maikahon ang pagkatao at kakayahan. Sabi ko po sa kapatid ko, kahit anong mangyari, nandito lang po ako. Sa makakapanood po sa amin, sana po matanggap nila, hindi nila bubulihin. Sana po matulungan din po sila, kagaya namin. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.